Hi guys, for today's video ang topic is itong kamanggagawa party list. Yo! Ako si Dan Lukisan. Kung gusto nimo mahibawan ang magkalain-lain nga korupsyon din sa Pilipinas, tuslo ka na ang subscribe button kay para updated ka pirmi sa akong mga video. Wow! Alam ko na alam mo kung ano ang isinusulong ng kamanggagawa party list. Maganda naman talaga ang kanilang layunin kasi gusto nila na ipantay ang lahat ng sahod ng mga manggagawa. So, ibig sabihin, kapag naaprubahan, wala nang provincial rate wage. Pantay na lahat. Ikaw na nakikinig, hindi mo na kailangan pumunta pa ng Maynila para lalaki ang iyong sahod. Kaso, may posibleng tataas ang korupsyon kapag naaprubahan ang provincial rate wage. Ganito. Ang salitang mga manggagawa ay tumutukoy sa lahat ng mga tao na nagtatrabaho upang kumita ng pera o kabuhayan. Sila ang gumagawa ng iba't ibang uri ng trabaho mula physical hanggang sa mga serbisyong nangangailangan ng kasanayan. Mayroong iba't ibang uri ng mga manggagawa. Ito yung factory worker, agricultural worker, service worker, informal worker, at construction worker. Kapag ipantay ang sahod ng mga manggagawa, posibleng liliit ang mga empleyado at malulugi ang mga maliliit na kumpanya at posible ding magsara at mawala ng trabaho ang ibang mga empleyado. Halimbawa ng maliit na negosyo or pabrika dito sa probinsya. Sa Eastern Visayas, kung saan may maliit na pabrika ng tinapa. Sa kasalukuyan, ang sahod ay 450. Provincial rate yon. Kapag ipinantay sa NCR, so magiging 610 kada araw. So, ang posibleng epekto sa pabrika kapag mayroong 20 na empleyado, 450 times 20 is 9,000. Kapag ipantay sa NCR, so 610 times 20, 12,200 kada araw. Dahil hindi kaya ng mga maliliit na negosyo ang dagdag sahod, so posibleng magbawas sila ng empleyado o magsara. Kapag nagsara ang mga maliliit na negosyo or pabrika, mawawalan ng trabaho ang mga pamilya ng mga manggagawa. At tataas din ang presyo ng tinapa dahil sa mas mataas na production cost, kaya mas mahihirapan ang mga mamimili. So, bakit ko nga ba nasabi na baka posibleng tataas ang korupsyon kapag naaprubahan ang isinusulong ng kamanggagawa party list na buwagin ang provincial rate? Kasi kapag tataas na ang lahat ng bilihin at hindi na kaya ng ibang mga manggagawa or para hindi mahirapan sa mga bilihin at para makasya ang kanilang ikinikita, kanya-kanyang diskarte na sila kapag tataas na ang bilihin.
dito na papasok ang iba't ibang klase ng korupsyon. Kasi kanya-kanyang diskarte na ang mga nakaupo or nasa pang negosyo.